Tinanong ka ng apo mo, lolo, mabait ka bang lalaki? Hindi ka ba naging babaero? Nakakahiya, di ba? At yan ba ang ipapakita natin sa mga anak nating babae, sa mga anak nating lalaki, ang pagiging babaero, ang pagiging mael. Pag-uusapan natin ngayong umaga mga kapatid ay ito yung pagiging babaero ng mga kalalakihan. Inaamin ko mga kapatid, no, sa sarili ko na ako mismo nung medyo kabataan ko pa, no, kasi ano na tayo ngayon 40 years of age na tayo. Noong kabataan ko mga kapatid, talaga naman patong-patong 3-4 yung sabay-sabay. Proud, no, during that time. Pero useless pala yun. Wala palang kwenta ang pagiging isang babaero or kung kinatawag na womanizer. Mag-invest tayo mga kapatid sa mga bagay-bagay, sa mga magagandang gawain. So pag nagkaedad tayo ay pwede nating ipagmalaki yung pagiging babaero na yan. Kakahiya mo yan, idolo, pag nagkaedad ka. Ang pagiging babaero ay hindi mo yan may pagmamalaki sa anak mo. Ang pagiging babaero ay hindi mo yan may pagmamalaki sa mga apo mo. Bagkus, kakahiya mo ito. Bakit? Madami kang nasirang pamilya. Madami kang nasirang relasyon. Madami kang nasirang pangarap. Tinanong ka ng apo mo, lolo, mabait ka bang lalaki? Hindi ka ba naging babaero? Nakakahiya, di ba? At yan ba ang ipapakita natin sa mga anak nating babae, sa mga anak nating lalaki, ang pagiging babaero, ang pagiging mael. No, bakit? Kasi karamihan ng kalalakihan sinasabi nila, nakakasawa yung adobo, no? Puro na lang adobo. Sino ba ang hindi magsasawa? Mga kapatid, pare-pareho lang yan. Pag gumagawa yan ngayon, mga kapatid, pambababae, tigilan nyo na. Unang-una, mananagot kayo pagdating ng araw. No? Hindi lang sa mga anak nyo, sa apo nyo, sa ibang tao, mananagot kayo sa Diyos. Dahil kasalanan yan, kapatid. Maging matinong lalaki, kahit hindi na uso sa panahon ngayon. Gaya mo raw.